Dahil bawal na ang pogo sa bansa na bistong pinasok na rin ng isang Malaysian national ang pagtutulak umano ng iligal na droga. Ang pag-aresto sa kanya sa isang buy-bust operation sa Parañaque, tinutukan ni John Consulta. Exclusive! Sa surveillance video ng NBI-NCR, kita ang pagsakay ng Malaysian national na target ng operasyon. Yung awang ko doon sa... May inabot siya na sachet sa undercover na naglalaman ng ilang gramo ng hininalang shabu. Yung 5 grams. Nang tanggapin na ang pera at simulang bilangin ng suspect, lumapit na ang mga ehente ng NBI-NCR. Ano yan? Oh, pinaprame up mo yata ako, sir eh. Get down! 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 Tiklo sa operasyon ang 30 anyos na Malaysian na empleyado umano ng isang pogo company dito sa Pilipinas. Na-recover sa suspect ang 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Ayon sa NBI, nagsimula ng maghanap ng ibang pagkakakitaan ang mga empleyado ng pogo sa bansa, lalo't ipinagbabawal na ang kanilang operasyon. Dahil sa bilin ng ating mahal na Pangulo na talagang wala ng pogo, ay itong iba na mga foreigners na ito ay pumapasok naman sa ibang linya. Ang pogo lumipat na sa drug pushing. Bukod sa pagiging empleyado ng pogo, ay interpreter din umano ang naaresto Malaysian at marunong lang magtagalog na nagsimulang magbenta ng droga sa mga katrabaho sa pogo at maging sa mga Pilipino. Kaya bilin ngayon sa units ng NBI. Lalo naming babantayan yung mga kung saan ba papunta itong mga pogo workers na nawalan na ng trabaho. Foreigner man o Pilipino. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang suspect na nakakulong na ngayon sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Naitala ngayong araw ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa loob ng mahigit 2 taon. Ang epekto lalo sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Mula 56 pesos sa kada dolyar noong Oktubre, nagsara ang palitan ngayong araw sa 59 pesos kada dolyar. Ito ang record low o pinakamababang halaga ng piso sa loob ng mahigit 2 taon. Kung tutusin, dapat masaya si Claire dahil mas malaki ang maipapalit niya sa dolyar na ipinapadala ng asawang nasa Amerika. Pero di naman daw ito ramdam dahil sumasabay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayarin. Na-cover din siya nung mas mataas na commodity or goods na binibili mo in the market. Parang break-even lang. Import-dependent daw kasi tayo o marami sa mga ginagamit nating produkto mula pa sa ibang bansa. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, US dollars ang ipinambabayad ng mga importers sa inaangkat na produkto. Kaya kung mataas ang dolyar, mas mataas ang puhunan at babawiin ito sa mga consumer. Immediately, tataas ang presyo ng mga inaangkat natin. Yung pag-import natin ng oil, no, ng gasolina, ng fuel, yung pag-import natin ng mga consumer products na ang pambayad natin ay dolyar. Ang mga inaangkat na produktong yan isinasakay sa mga barko. Ang problema, sabi ni Mary Zapata ng Aduana Business Club, maraming dinadagdag na charges ang mga shipping line na dolyar din ang bayaran. Meron pa ngayong peak season charge dahil Pasko at maging port congestion fee. Dumami ang charges ng shipping line eh. Lahat in dollars. Tumaas pa ang ating exchange rate. Ang latay niyan hindi sa importer, sa consumer. Kasi ipapas-on lahat yan eh. Dadagdagan yung landed cost, mamahal. Tingin ni Professor Leco, ang pagsipa ng halaga ng dolyar ay dahil sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang US President. Pero maaaring pansamantala lang daw ito. Hindi yung katulad nung dati, tumaas ang interest rate ng Amerika, di tataas din ang exchange rate. Bumaba ang exchange rate, bababa rin. Pero ito hindi eh. So it is harder to understand, no, other than si Trump ito, yung euphoria ng mga American businessman. Wala pang pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng paghina ng piso kontra sa dolyar. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, unti-unting lumalaki ang posibilidad na magsimula na ang La Niña.
Base sa Climate Forum ng Pag-asa kahapon, mula 71% bahagyang umakyat sa 74% ang tsansang magsimula ang La Nina sa pagitan ng buwang ito hanggang sa Enero sa susunod na taon. Pero hindi pa man opisyal na nag-uumpisa yan. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na ang nagbabadyang La Nina ang isa sa mga dahilan ng sunod-sunod na pagkakabuo ng malalakas na bagyo sa silangan ng Pilipinas. Base sa observed rainfall mula November 1 hanggang kahapon, November 20 above normal o mas mataas sa pangkaraniwang ulan kapag ganitong buwan ang natanggap ng buong Northern Luzon at malaking bahagi ng Central Luzon, pati sa Camarines Sur. Dahil na rin yan sa ulang binugos ng sunod-sunod na bagyo na karamihan tinumbok ang Luzon. Sa Mindanao, mataas din sa pangkaraniwang dami ng ulan ang natanggap ng Bukidnon. Para naman sa lagay ng panahon bukas, base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may mahihinang ulan na sa Palawan, Mindoro Provinces, Northern at Eastern Samar, Cebu, Bohol, Western Visayas, Negros Island Region at Caraga. Pagsapit ng hapon, mas marami ng uulanin sa Visayas at Mindanao. Posible naman ang malalakas na buhos ng ulan dahil sa thunderstorms. Kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide, lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog o bundok. Maaliwalas ang panahon sa Metro Manila pero maganda pa rin sakaling may biglaang pag-ulan sa hapon o gabi. Mahigit isang dekadang natanggalan ng pagkakataon ng mga anak ni Mary Jane Veloso na makapiling ang kanilang ina dahil sa death row sa Indonesia. Kaya ang pag-uwi ni Veloso labis nilang ikinatuwa. Pero may halo pa rin umanong takot. Ang panawagan nila sa Pangulo sa pagtutok ni Darlene Kai. 2 taong gulang lang si Darren noong mag-abroad ang mama niyang si Mary Jane Veloso. Ang dapat sanay paraan ni Mary Jane para matulungan ang pamilya na uwi sa bangungot nang makulong at masintensyahan pa siya ng kamatayan sa Indonesia. Dahil yan sa bagahing pinabitbit daw ng kanyang mga recruiter na hindi niya alam na naglalaman pala ng 2 kilo ng heroin. Kaya sa loob ng mahigit 14 na taon, si Darren at kanyang kuya lumaki nang wala sa piling ng ina. Naiinggit po. Minsan naiinggit po ako. Iniisip ko pa kung si mama po kayo andun, kasama ko si mama. Mahirap po dahil po minsan binubuli pa po ako sa school. Ganon-ganon daw po yung magulang ko. Na ano? Nakulong daw po, ganon-ganon. Pero hindi na po namin pinapansin dahil po pagka po pinatulan, baliwala lang din naman po yung mangyayari. Kaya po hindi na po namin pinapansin. 17 years old na ngayon si Darren at matapos ang higit 1 dekadang paghintay, dininig daw ng Panginoon ang kanyang dalangin. Matapos inanunsyo ng Pilipinas at Indonesia na pauuwiin na si Mary Jane. Sana pag-uwi niya din lahat ng masasayang bagay, ano'y namin nang kasama lang siya. Para masulit namin panahon, mabawi man lang namin yung panahon na nawala siya. Wala ring pagsidla ng tuwang mga magulang ni Mary Jane, sina Tatay Cesar at Nanay Celia. Handa na nga ang kwarto ni Mary Jane dito sa bahay nila sa Nueva Ecija. Mary Jane, anak, ito na yung kwarto mo. Oh. Pagdating mo, dito ka na matutulog. Bunso sa 5 magkakapatid si Mary Jane. Hirap at sakit lang daw ang naiisip nila sa tuwing sinasariwa ang nakalipas na mahigit 14 na taong nasa bingit siya ng kamatayan. Yung mga anak ko na yan, pinangaral kong matakot kayo sa Diyos. Yan po talaga kaya masakit po na nagdusa po yung aking anak na walang kasalanan. Kaya masakit po. Pero hati rin ang nararamdaman ng pamilya ni Mary Jane sa balitang iuuwi na siya sa Pilipinas. Natatakot daw sila para sa kanyang kaligtasan dito dahil dati nang nagbanta sa kanila ang recruiter ni Mary Jane. Nasisiyahan kami na hindi ho namin alam na parang takot din po. Ewan ko po ba? Pero talagang kumpara po sa akin kako nga po noon, mas gusto ko na yung anak ko sa Indonesia nakakulong. Pero ayaw ko naman na habang buhay na nandun siya. Mas gusto ko rin po nandito rin siya talaga. Kaya bahala ng Diyos kako. Kaya nananawagan daw silang siguruhin ang kaligtasan ni Mary Jane sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Pero ang talagang makapagpapaligaya raw sa kanila, Ang hiling ko po sa ating mahal na Pangulo na sana po, pag uwi po ng aking anak, wag na po niyang ikulong. Diretso na pong iuwi niya sa amin para makapiling na namin po siya. Dahil sabik na po kami sa aking anak.
Talagang gusto ko na pong maakap talaga ng mahigpit. Sa tagal po na nagdusa siya sa Indonesia, sana po naman, diretso na po na iuwi nila yung aking anak dito. Hindi pa raw nakakausap ng pamilya Veloso si Mary Jane tungkol sa bagong development sa kanyang kaso. Pero sa isang pahayag na binasa ng kanyang prison warden, sinabi ni Mary Jane na masayang-masaya siyang nabuksan ng pagkakataon na makauwi siya at makasama ang pamilya niya rito sa Pilipinas. Nagpapasalamat daw siya sa lahat ng tumutulong sa kanyang makabalik na dito sa kanyang bansa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Isiniwalat ng isang senador na may mga opisyal ng gobyerno na nagpapayo umano sa mga pogo kung paano magtutuloy ng operasyon sa bansa kahit ipinapabana ito ng Pangulo. Sabi pa ng DILG, may mga illegal na pogo at scam hub na nagpapanggap bilang ibang negosyo. Nakatutok si Mav Gonzales. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Kahit mismong Pangulo na ang nag-utos sa pag-ban ng mga pogo operation sa bansa, sa panibagong isiniwalat ni Senador Risa Hontiveros, sinabi niyang may mga opisyal ng gobyerno umanong nagpapayo sa pogo operators kung paano makapagpatuloy ng operasyon sa bansa. Yung mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganon. Bago na lang kayo ng forma, at least legally, birang mga simpleng BPOs lamang. Sa ngayon, wala pa raw ibinigay na pangalan sa tanggapan ng senadora. Pero isinapubliko na raw niya ito para kung totoo, tumigil na sila. Obstruction of justice ba yan? Kung ano man, but siguradong may accountabilities. At kung yung regulators mismo nagpapa-regulatory capture ay sumasaway sa isang ban na inanunsyo ng SONA, sa isang inilabas na EO, in principle sa ilalabas naming batas laban sa POGOs, mas mabigat ang accountability nila. Kahapon isiniwalat sa Commission on Appointments ni Interior Secretary John Vic Remulla na may guerrilla operations pa ang mga pogo at scam hub. The biggest disguise that they are going through now is that they are applying for resorts and restaurants. So it is the power of the mayor to visit the establishments and make sure that what is going on is exactly what is intended. Ibang usapin naman daw ang mga illegal na pogo pati scam hub. Paano naman po yung mga scam hubs na hindi nagbabother na kumuha ng business permits? That's a function of intelligence, and that's a function of the special units of the Philippine National Police and the NBI to pursue and to investigate and to prosecute. Kumbinsido si Hontiveros na may malalaking personalidad pa rin sa pogo gaya nila Alice Go. May big fish pa rin. At itong mga big fish ay nagpapatunay na yung mga POGO hubs ay hindi mga stand-alone operations tulad ng napatunayan na yung ugnayan ng Bamban POGO Hub sa Porac POGO Hub. So yung tanong na sino o sino-sino ang mga big fish ay live question pa rin. May bagong impormasyon ding nakarating kay Hontiveros ukol sa mga Chinese spies sa Pilipinas sa pamamagitan umano ng POGOs. Isa raw ito sa mga tatalakayin sa huling pagdinig ng Senado ukol sa POGO sa darating na Martes. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Exciting times ahead para sa movie lovers ang highlight ng content showcase na ibinida sa Singapore. Bukod sa Korean oppas, ipinakilala na rin sa event ang bagong Captain America. Kilalanin sa chika ni Lin Ching. Hindi lang pambata, nakaka-fulfill din ng younger heart. Nandito tayo ngayon sa Marina Bay Sands sa Singapore para sa Disney Content Showcase APAC 2024 kung saan ipapakita nila ang mga pelikula at mga TV shows na ipapalabas sa latter part of 2024 and 2025 sa mga cinemas at sa Disney+. Mula sa critically acclaimed Shogun hanggang sa The Mandalorian and Grogu, pati sa Gannibal. Pinuno ang 5th floor ng Marina Sands Convention Center ng cute exhibits and photo pods para sa lahat na gustong mag-selfie. Matindi ang line-up lalo na ng mga K-drama starring some of our favorite Korean superstars. Tulad nila Kim Hye-soo, Kim Sun-ho, Park Yoon-bin, Ryu Seung-ryong, and Joo Ji-hoon na naka-heart hand moment ko pa.
Isa rin sa highlight ng event ang pagdalo ng Hollywood actor na si Anthony Mackie. Nakilala siya bilang isa sa Avengers bilang dating Falcon. At ang plot twist ngayon, siya na ang susunod na bibida as Captain America kapalit ni Chris Evans. I know a lot of people might not like this. I've never read comic books. What? I watch every cartoon. I watch everything from Tom and Jerry all the way to Teen Titans. I have kids. I watch all the cartoons. Paglilinaw naman niya. I've just gotten into reading comic books, but when I got cast as the Falcon, I went back and I bought 50, 60 different comic books from the original Falcon and Cap all the way up to the new ones that are coming. Definitely daw, may pagkakaiba sa pagganap niya bilang Captain America. I don't have the serum, so the serum is very different. If you have the serum, you can fight anybody and you don't have to worry about anything. With Sam, like I said, him being a counselor, he used more of his brains than his brawn. Lynching updated sa Showbiz Happenings.